few moments later. Hello guys, welcome back to my channel guys. This time guys ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-compute ng submeters guys. Ito po guys ay para sa mga taga Visayas at Mindanao. Dahil yung mga taga Luzon, sa Meralco napakadali lang i-compute dahil makikita kaagad natin yung kilowatt per hour, naka-breakdown kaagad guys. Dito tayo guys sa mga taga Visayas at Mindanao, hindi nakalagay kaagad yung breakdown ng kilowatt per hour. Kaya kailangan natin guys i-compute guys from total amount ng babayaran natin at saka doon sa bill para lalabas guys yung kilowatt hour guys. Kaya itong video na ito guys para sa inyo lalo na sa mga nagpapaupa ng mga kwarto na nilalagyan ng mga submeter o kaya sa mga may mga apartment na walang mga meter kung di doon lang sa main meter nila at nilalagyan ng submeter. Itong video na ito guys ay para sa inyo guys. Okay guys, please watch this full video, and if you know that this video is very helpful guys, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button so that you are updated to my next video guys. Okay? Please watch this full video guys. Okay guys, nandito na tayo guys. So ngayon guys, mayroon tayong dalawang bill natin guys sa kuryente. Ito guys yung sinasabi ko na itong sa Meralco guys natin is napakadali lang guys i-compute. Dahil nandito na guys yung rate. Kung napapansin nyo guys, itong dito guys, nakalagay dito sa baba guys, na sinasabi your rate this month, ito na yung guys, yung 8.59 guys. So, kung meron kayo guys, submitter guys, yung previous sa present, i-subtract nyo lang, tapos i-multiply nyo lang guys dito guys. So ito na yung guys. So ito yung sinasabi ko guys na napakadali lang guys itong sa Meralco. So compare natin guys dito sa sa Visayas natin na walang nakalagay guys dito na walang naka-breakdown na nakalagay yung this month. Ito yung rate natin. So wala guys. So ngayon guys, dahil nga ito ay magkaiba tayo sa Luzon. So ito guys, isa nga pala guys itong mga naka-read guys, tinanggal ko guys yung mga information guys para hindi tayo masilip ng taga Visayas. So tinanggal ko yan guys, yung mga address yan, yung lahat mga nakasulat dyan na mga private guys sa may-ari. So tinanggal yun guys. So ngayon guys, dahil magkaiba tayo, kung tatanungin nyo guys, napakaraming mga mga additional charge guys na mga sintabos-sintabos lang naman. So para makuha natin guys kung paano ang magkano ang kilowatt per hour natin guys. So dito guys, kung napapansin nyo, meron tayong total amount you guys. So itong 1,100 guys na 0.60 guys, para lalabas guys yung kilowatt hour per day natin guys, i-divide natin guys, dito tayo kukuha guys sa bill guys. So ito yung bill guys dito, ito yung bill na 89 guys kasi na to, subtract na to sa present reading at saka previous reading guys within good for 1 month guys. So dito tayo guys kukuha sa bill na 89 guys. I-divide natin dito sa total amount ng bill natin guys. Okay guys, so balik tayo dito guys. So itong video na to guys, taga Visayas at Mindanao. Paano tayo mag-compute Mindanao? Ito nga guys, dahil magkaiba tayo guys sa sa Visayas, gaya ng in-explain ko guys sa inyo guys na dito sa total amount guys at saka dito sa bill, i-divide natin yung guys para lalabas yung kilowatt hour per day natin guys. So ngayon guys, mayroon tayong dalawang submeter guys. So ito yung guys, so ito yung natin guys, ito yung previous natin guys, yung sa 47, ito yung previous reading natin. At itong isa naman sa 71, ito yung present reading natin.
So, ngayon guys, i-minus natin guys itong 47 at saka 71. Okay, so ang previous reading natin guys is 47 kilowatt hour. Tapos i-minus natin yung present reading natin guys na 71 kilowatt hours. 71 kilowatt hours. So, ang labas nito guys, tingnan natin kay calculator. So, i-minus natin ang previous natin is 47 minus 71 ang present natin. 71. So, equals 24 guys. Kilowatt hour. 24 kilowatt hour ang reading natin. Okay guys, so ngayon guys, ulitin ko guys, yung present natin, previous reading is 47 kilowatt hours. I-minus natin guys sa present kilowatt hours natin guys, na consume natin is 71 guys. So after ng minus natin guys, ay equals ito ang 24 kilowatt hours guys. So ito ang katanungan guys, paano natin maiko-compute? Dahil iba nga yung bill natin sa Visayas, walang naka-breakdown. So ang gagawin natin guys, kukunin natin tong total amount due na 1,160. Okay? Tingnan nyo guys kung paano natin i-compute to guys. So, kunin natin yung total amount. Ang total amount due is 1,100 point kano ngayon? 60 pesos na to guys. So, ngayon guys, punta naman natin guys ang ating, para lalabas guys yung kilowatt hour natin guys per day. Kunin natin guys tong, nakikita nyo guys to dito, yung previous at saka present, minus na yung guys. So nag-build, ang lumabas guys is, the difference reading guys is 89. Ito yung equals na guys. So ngayon guys, ang naka-register is 89, yung build is 89 din. Okay? So ngayon guys, balik tayo dito sa sa total amount due is 1,160 pesos. Ngayon guys, i-divide natin yung ngayon 89 natin guys. Dito natin kukunin yung guys, yung build na 89. So, dito natin kukunin. So, ngayon guys, i-divide natin ang 1,160 i-divide natin guys into 89. Divide natin guys ito, divide into 89. Bill natin. Doon yung guys sa taas guys, oh. So, ang equals guys, tingnan natin. So, ngayon ang total amount natin is 1,100.60 pesos. Okay, so i-divide natin guys sa 89.
So, ang lumabas guys is 12.36. So, equals natin guys 12.36 dito na natin ilagay guys sa baba. So, nag-equals tayo guys ng 12.36 kilowatt hour per day na ito guys, per day. Ito yun guys. So, ngayon guys, babalik tayo guys. Ang ano natin dito sa submeter natin guys, yung previous at saka reading natin guys, minus na natin guys, 47 kilowatt hours minus 71 kilowatt hours is equals 24 kilowatt hours guys. Okay? So dahil nakuha na natin yung guys, yung kilowatt hours per day natin guys, yung 24 natin guys, na consume natin guys dito, kuha nyo guys, ulitin ko ito yung guys yung previous at saka yung present natin, minus na natin. So, nag-consume tayo ng 24 kilowatt hours, guys. So, ngayon, guys, balik tayo. O, diretso lang natin. Pareho lang din naman yan. So, ngayon, guys, nakuha na natin yung 12.36 kilowatt per hour per day, guys. I-multiply naman natin, guys, sa 24 kilowatt hours na na-consume natin, guys. Short na lang ito dito. Baka hindi kasi. So, ngayon guys, ito yung guys, ulitin ko guys Ngayon guys, dahil nakuha natin guys yung bill natin guys, kilowatt hour per day, 12.36 per day. So, i-multiply natin guys sa 24 kilowatt hour guys, dito guys, sa na-consume natin guys. So, ngayon guys, equals, tingnan natin guys At isa natin ito guys, hindi natin tanggalin guys. Dahil nandiyan 12.36 guys sa kilowatt hour per day natin is 24 kilowatt hours guys. Doon sa previous and present natin guys, ito yung konsumo natin na 24 kilowatt hours guys. I-multiply natin guys sa times 24. So mag-equal tayo guys ng 296.79 ang babayaran guys. So equals 296 ilan yun? 79 round off pesos. Ito na yung babayaran guys ng PHP na lang. Ito na yung guys, yung babayaran ng nangungupahan sa'yo guys. Okay? Nasundan nyo ba guys? Again guys, ulitin natin guys. So ito yung previous reading natin saka present reading natin guys. So yung previous reading natin guys is 47 kilowatt hours. I-minus natin guys sa present reading natin ng 71 kilowatt hours guys. So equals 24 kilowatt hours guys. Ito yung kinonsumo natin sa isang buwan. So ngayon guys, dahil nga iba yung yung computation sa sa Visayas at Mindanao, babalik tayo dito guys dahil ito guys, lahat na to guys sa mga charges guys na mga centavos, lahat na yung guys lalabas dito sa 1,100. So ngayon guys, para nga lumabas yung kung paano tayo mag-compute, kinuha natin yung total amount due na 1,160. Ngayon guys, para lumabas yung kilowatt hour per day natin guys, dito yung 89 guys, dito natin kukuha guys sa bill guys. Ito yung lagi tandaan nyo na dito tayo kukuha. So ngayon guys, i-divide natin yung total amount na binabayaran natin doon sa landlord natin na 1,100.60. Yung guys, i-divide natin guys sa 89 na bill guys. Doon yung galing guys sa taas guys. Dito yun guys. So ngayon ang lumabas yung 12.36 kilowatt hour per day natin guys ay i-multiply natin guys sa 24 kilowatt hour guys na konsumo natin. So ang babayaran na natin guys is 296.79 guys. Ito na yung lumabas sa ating calculator.
Yan guys, yung lumabas sa ating calculator. So, ganun lang guys, mag-compute ng kung meron tayong mga pinapaupahan ng mga kwarto na nilagyan ng mga submitter. Ganito po mag-compute sa Visayas at Mindanao. Dahil nga po, kung pag-usapan natin guys sa Luzon, napakadali lang guys. Dahil nandito na kaagad nakasulat yung breakdown na kilowatt hour per day natin guys. So kaya pag ikay guys mayroon kang present and previous sa Luzon, napakadali lang, makuha mo na yon, i-multiply diretso, lalabas na. Kaya sa ating guys, sa Visayas, iba tayo guys. So wala naka-breakdown, kaya dito lang tayo kukuha sa computation guys nila. So tandaan nyo guys, lahat ng mga additional charges dito guys, kasama na dito sa babayaran na 1,100. So sana guys, nasundan nyo guys yung tutorial ko na ganito guys, kung paano mag-compute. So ito yung ulitin ko 47 kilowatt hours. I-minus natin yung sa present natin na 71. So ang ating nakukuha, konsumo sa isang buwan is 24 kilowatt hours. Kaya kukunin natin doon sa landlord, ang subtotal ng amount niya is 1,100.60 pesos. So ngayon, i-divide natin yung 1,100.60 sa bill ng 89 bill doon sa resibo natin. Kaya ang equals doon guys ay 200.96.79. Yun ang babayaran guys. So sana guys nakatulong to guys sa inyo guys. Kung naintindihan nyo guys o kung sino yung hindi nakakaintindi, mag-comment lang po kayo para sasagutin natin guys. Sana malinaw po itong tutorial ko sa inyo. At kung ito po ay very helpful sa inyo guys, huwag nyo guys kalimutan, click ang subscribe and hit the bell button so that you are updated to my next video. Thank you!